na team, which is ito nga, Pasinaya Heights, Cabuyao, Laguna, and Pasinaya Homes, Bay, Laguna. So I have here with me si Alan. Siya po yung isa sa mga mag-a-assist for Dream House Realty. Siya po yung team head ko for external team, ibig sabihin for brokers. So yan, so much for that. So as you can see, no, yung building po ng Pasinaya Heights, this building is the building 1. Ano na yung construction niya? 100% na constructed na, while the building to is ongoing construction pa. Ngayon, kumusta ba yung inventory, ma'am? Yung inventory ng building 1 is around 50% pa po. Marami pa tayong uubusin. So, ano-ano yung common concerns? Or sige, mamaya tayo sa concerns. Ito pong project is a total of 2.5 hectares. And then, we have 4 towers. Ayan, yan is 1, 2, 3, 4. Paikot yan. Dito yung 2, ito yung 3, ito yung 4. And then, yung nasa gitna naman po, yan yung amenities. We have sa gitna yung, we have open space. We have, of course, the main gate. We have the swimming pool, and then we also have a basketball court. Covered court ba? Covered court, yes, that's correct. Parking. Parking space, may sasagutin ko po yan. So sa building naman po, may other amenities tayo. This is the common amenities. For every building, we have building amenity, which is chapel, healthcare center or healthcare room. Meron din tayong admin office, and we also have chapel. Sabi ko nga pag mga nagre-reklamo doon po tinitipon para at least medyo mahimas-masan, no? Hindi masyado magalit yung unit owners. And then, this total development po, or total units natin dito ay around 2,754 units. And this building is around 900 units naman po. Yung sa batch 2 po, kahit sumama kayo sa susunod na orientation, no, para at least mas masimulan nyo. So yan, 2,754 units. This one is around 900 plus units, 954 if I'm not mistaken. Sa ground floor po, that's around 129 units, and then sa second to 7th floor, that's around 136 units per floor. Ngayon ang question mo, may nakatira na po ba dyan? Yes po. May mga turnover na tayo. As of last time, ang na-update ako is around 160. Kailan may update ba kayo kung ilan na yung turnover as of today? Yes ma'am, 96 units na daw po. 96 units, yun yung to actual na naka-move in. Pero yung na-turnover po around 160 or baka mga nag-200 na yan, pumalo na ng gano'n. Ngayon, ang question dyan usually, ilan po, nakita nyo naman yung model unit po, no? Yung size po nun is 28 square meters. Feeling ko tuloy artista ako, ang dami nakatutok na. 28 square meters po yung studio unit natin. So imagine ha, so malaki na po yun. Kung nagbebenta kayo ng condo unit in Metro Manila, usually 18 to 21 square meters yung standards. Pinakamalaki nila mostly ay 24 actually. But this one is 28 square meters. And how much? Imagine 1,485,000 lang for type A and B clients. So, sino-sino yung A and B? We have category po ng mga clients dito. For type A, we have yung resident ng Cabuyao. So, bakit priority yung resident ng Cabuyao? This is in partnership po kasi with LGU. LGU, Pag-ibig and Desud. So, yung mga taga-Cabuyao usually, or actually applicable to all, subsidized yan ni Pag-ibig. So, mamaya tayo dig deeper doon ha. So yun, again, type A is Cabuyao resident. We have type B, those who are renting in Cabuyao or working in Cabuyao. We have type C, those who are not a resident in Cabuyao. Outside Cabuyao siya nakatira. So bakit na tayo may distinction or bakit tayo may identification ng type ng clients? Kasi po, number 1, ang priority natin talaga is type A. Kasi Cabuyao resident, dahil yun nga yung program to help yung mga Kabuyenyo to have their own unit or to have their own property. Ngayon, yung type A and B po, ang price niyan ay 1,485,000 pesos. Okay? For type C, medyo nag-increase tayo, 1,585,000 pesos. So, kung tatanungin ako, magkano difference? That's 100,000. But sa monthly amortization, na maganda naman, around 300 pesos lang yung difference. So, hindi totally nag-matter in terms of monthly amortization.
Okay? Any question? Lahat yan pasok sa 4PH. Yes, lahat po yan pasok sa 4PH given na pasok din siya sa qualification ni 4PH. What are the qualifications? So what are the qualifications? That's a very good question. Number, sasabihin, bakit yung mga taga-Pasinaya nag-i-English? Pasensya na po. Sige, tatry natin Wala tayo eh. mag-Taglish. Tatry natin mag-Taglish. Oo nga pala, no? Number 1, qualification. Socialize nga pala to. Wait lang. Number 1 qualification dapat po ay first time magkaroon ng bahay. First time homeowner. Okay? Then? Pag may existing housing loan, automatic po magpo-fall siya to regular rate. That's number 1. Number 2, wait lang. Number 2 ay dapat pasok sa income decile. So ano yung income decile? May alam po ba sa income decile sa pag-ibig? Yung Income range. 7,500 na Ay, very good si Tito. Oh, saan yung 37,500? na salary. Abonado ka lang ng 3,000. Kasi po, ayun, tama naman siya. At least may idea po tayo no, sa income decile. We have two types of income decile. Number 1, those who are working doon sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila po, dapat ang sahod mo ay hindi tataas ng 47,000 pesos. Okay? Pag naman nagtatrabaho ka sa probinsya, hindi tataas ng 34,000 pesos. So yun yung mga papasok sa income decile. In short, yung mga 34,000 pababa na salary dito sa probinsya nagtatrabaho, pasok po yun sa 4PH. 4PH. Doon naman sa Metro Manila, in short, makakapasok or makaka-avail yung mga 44,000 pababa or 47,000 pababa na salary sa subsidized or sa 4PH. Sa co-borrower nito, ma'am, no, it is 58. Co-borrower, good thing, Tagalog, wala po tayong limitation doon sa co-borrower. Kahit hindi ka mag-anak, kahit nakita mo lang dyan sa tabi, oy, kailangan ko ng co-borrower, pwede. Kahit kaibigan. Example, si co-borrower with nakapag-avail na siya dati, so ginawa siyang co-borrower, pero may excess kasi naging co-borrower lang siya. Yeah, good question po. Keep in mind na ang co-borrower is good as co-owner or good as buyer din siya. So kung hindi siya kung hindi siya nakapasa doon sa 4PH qualification, automatic magiging regular. So dapat ang kunin pong co-borrower or is yung pasok doon sa first time homeowner, pasok sa income decile. Yun. OFW, pasok ba sa 4PH? Opo. Yes po, regardless of kung magkano yung income nila. Yung floor area mo, same lahat hanggang dulo. Yes, lahat po yan pantay-pantay, walang 27.8, lahat 28 square. Yung sukat ng hallway natin, ma'am. Yung sukat ng hallway natin, that is standard naman, 1.5 naman po, yung wide. Ceiling Lahat natin, ng floor na. yes, floor to ceiling naman natin, that is 2.4 floor to ceiling. Yung clear ba yun, ma'am? Yung elevator ng mga light, mga basura, magagamit na iya, kahit nakahiwalay ba sa tao? No po, actually yung sa basura, Sir Erwin, question, paano yung collection ng garbage natin? Si Sir Erwin, by the way, is head ng PM for Pasinaya Heights. A-arborin na naman kita today. For this quarter, ang sistema po sa basura is dumarating po yung garbage truck natin dito Sunday and Wednesday. So ibababa po nila muna yung mga basura nila, isasakay sa truck. Tapos Same pero elevator na ginagamit magkakaroon ng pa ito ng MRF kung tawagin, yung material recovery Facility. Pag natapos na po yun, doon na po sila magdadala ng basura. Walang garbage chute. Wala po. Wala pong garbage chute po. Sir, same elevator yung gagamitin ng mga maghakot ng basura? Hindi po hahakutin yung mga owner po yung magbababa sa schedule. Opo, may schedule po kasi ibinibigay. Pero Ibig pag sabihin- Teka natapos, lang dito sa pwede na Ibig po. sabihin kung isang elevator gagamitin nila, may bitbit silang basura, may time na pwedeng bumahaw ang elevator natin. Meron po tayong dedicated elevator, service elevator. Yun po ang pwede nilang gamitin. Likewise, pagdating sa mga construction materials, meron pong dedicated service elevator. That's good. Yun, service elevator. Oh, may mga Sir. question? Yes. At si Una Tito muna, muna. una.
How about yung laundry system pala dito? Yung Laundry. laundry system. Paano po sa laundry? Actually, yung sa laundry po to be honest, meron tayong sa floor plan, makikita nyo, may designated pwede kang pagsampayan. And then yung sa CR naman, sir, meron na nga bang provision for ano doon, washing machine? Meron po. May provision for washing machine na po sa CR. Yung sampayan sa loob ng unit. Kasi wala naman tayong ano po, walang balcony, walang roof deck para paglagyan. Hindi pwede sa labas dun sa likod. No po, sa mismong unit lang pwede talaga. Mamaya po i-review niyo yung floor plan, may designated area doon na propose kung saan pwedeng magsampay. Sir, Ma'am, regarding kasi ito sa unit, regarding yan sa mga dialysis ba? So pwede siya lagyan ng panibagong sliding. Hindi, panibagong ano nga. parang grills Oo, or para- something. Analog style. Pwede ba, sir? Kasi Allowed pong ilagay dito sa bintana, pwede nyo lagyan ng screen or grills. Pag nilagyan nyo po ng grills yan, kailangan yung may provision for fire kasi exit. Yeah, for safety Meron po purposes. pwedeng palitan yung jalos. so medyo yung iba dyan Hindi pwedeng ipa-sliding yan, sir? Hindi pwede kasi yung yung design siguro niya, pang ano siya, kung may, ano ba, may emergency, pwede siya malabasan. Pero ang ano naman dyan, yung risky naman dyan, kasi maano siya, the glass, pag naano, pwede siya maano daw, lalong bata. Ayun, Tantan, may tanong po pala about parking kanina, no? Yun yung ano ko, yun yung utang ko. Sagutin ko lang po pala muna, magkano ba yung monthly amortization? Monthly amortization po, pag taga-Kabuyaw, is around 5,300 plus, 374. Monthly yun, ma'am? Given na pasok siya sa sa 4PH siya, subsidized na 1% lang yung interest rate. Ngayon, pag pumasok siya sa regular, 6,800 na. Yun yung 3%. Ngayon, kapag ang client ay hindi napasok sa 4PH at all, mag-a-around 9,000 plus na siya. So, bali 3 yun po. Pag 4PH na around the million, sa Laguna. Paano po? Sa Kabuyaw, Type C? Pag type C po, yun po, ang type A and B, ang monthly amortization niyan is 5,374. Pag type C naman po, ang possible monthly amortization ay 5,700 plus lang. So, a little difference lang. Ilang years ang covered ng 4PH? What do you mean po? Kasi yung ibang terming, yung terms of payment. Usually hanggang 10 years lang din dito. Same din naman to other 4PH. plan niya. Po? Yes po. Pero take note po ha, ang 4PH or ang program, ang pambansang pabahay para sa Pilipino program is a limited slot lang. Around 30,000 plus lang yan. So kapag nawala na po yung subsidy ni Pag-ibig, automatic magpo-fall tayo sa regular, which is 6,800. Hindi pa napaglapo yung kasi nakinig na yung babato. Kapag napupunta yung magpa 5 years na yun. Magpo-fall na po po yan. Tapos regarding parking, may question po na paano yung parking? As of the moment kasi, ang priority naman talaga natin is magkaroon ng bahay, yung mga unit owners. Hindi natin masyadong basic yung parking kasi usually talaga mga commuters yan. However, with the parking concerns, may mga temporary parkings po tayo as of the moment. Saan po yan, ma'am? Dito po sa areas, may mga ano naman tayo, open spaces. Walang bayad yun ma'am. Possible magkaroon ng fiyan, wala pa lang po tayo estimated. Kasi as of the moment, mayroon tayong temporary parking space for the unit owner. Wala pa silang binabayaran. So okay, walang kwan dito na Actually- bibili sila ng parking. Actually, we have a plan din po to have a separate building for parking. Sa ngayon kasi hindi pa siya concrete plan because hindi pa naman kompleto yung community. But we're very sorry po. Community more likely magbibira po ng isang parking or unit. Association dues, ano lang naman po yan, 1,000 per month. So, bali, ano po siya, sa pag mag-move in na siya, magbabayad siya ng 3,000 pesos. Si 3,000 pesos para saan yon? EMF yon. So, yung sa maintenance fee po yon. So, ano yan, yung 3,000 na ibabayad na yon, consumable na yan for 3 months. Parang nag 3 months advance na lang. So, 1,000 siya per. Meron ka na, pwede ba pa upahan yan? Possible naman.
Yeah, possible na magka-rent po yun. So, ano yung title natin pala dyan, ma'am? CTC po yung title dito, yeah. Lalo naman sa mga condominium, tapos baka matanong niya na rin, is this a perpetual ownership? Yes, this is a perpetual ownership. Parang klaro po. Any questions so far? Okay na tayo? Pero pag Cavite ka, parang type C ang bayad. Yes, yes. Mas mahal. Okay na, malinaw na. So yung kasunod na pupuntahan natin,